Hello everyone! Welcome sa ating channel, The IT Guides with Cats. Ako si Teacher Cats and today, magpo-focus tayo ng kaunti sa PyCharm. Okay? PyCharm as the major Python IDE. Sasabihin ko kung bakit mas better ang PyCharm kumpara sa ibang IDEs na pwedeng gamitin sa Python. Alright. So, unang-una, na-introduce ang PyCharm noong 2010. Pero ang community version, yung free na fully functional, nalirelease siya noong 2013. PyCharm is free to download and it's an IDE na na-develop ng JetBrains. Sabi ng gumawa ng PyCharm, two core principles ang binasihan nila sa paggawa ng IDE. Una, to improve yung productivity. Kasi the main goal naman talaga ng isang good IDE is to boost productivity. PyCharm, tinatanggal yung most of the repetitive at hindi masyadong creative na task sa paggawa ng program gamit ng Python. Lalo na kung malaki yung project. Tinutulungan nito yung mga programmers na mag-concentrate sa core development instead of getting stuck sa paulit-ulit na task. Second, meron kang real-time assistance. Imagine mo na meron kang malaking project. Tapos, bigla mong na-realize na may mga errors at inconsistency sa code mo. 'Di ba? Nakakainis 'yon. Pero with PyCharm, it will look into those problems agad kasi meron siyang intelligence assistance feature. Pwede mong i-run yung code mo in real time and habang nagta-type ka, automatic na nag-check siya for errors. May quick fix pa and sisiguraduhin itong sumusunod ka sa PEP 8 code style. Para masuportahan yung principles na yon, meron ding intelligent coding assistance ang PyCharm na nagbibigay ng real-time report. May code completions, syntax at error analysis at meron din tong automated refactoring tools. So, later sa course na to, explore din natin yung mga principles na yon at ipapakita ko yung smart search option para makita mo kung gaano kadaling mag-navigate sa PyCharm. So, next, ito naman yung core concept or streamline programming tools. Alright? So, most of the time, programmers kailangan mag-debug, mag-test at mag-propal ng code. Kailangan din nating i-manage ang mga database, package at modules na kailangan natin sa project. Ako masasabi ko na about 70% ng oras ko napupunta lang dito. Tapos yung remaining 30% sa actual coding. Dahil dito, na-introduce yung PyCharm, isang very straightforward graphical user interface na consistent, unified at painless gamitin. Ngayon, ito yung pinaka the best part kung nagpakita bakit mas better ang PyCharm kesa sa iba ha. Dahil dito, meron kang magandang web development option. Bilang resulta na mabilis na paglago ng Python. Mas maraming projects ngayon sa Python na web-based kaya binigyan ng PyCharm ng mas mataas na atensyon ang support para sa web development. PyCharm din, mataas ang atensyon and support para sa web development. So, may support kasi dito sa framework tulad ng Django, Plus, Pyramid at iba pa. May support din siya for JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, HTML, CSS, AngularJS, Node.js, at marami pang iba. Kaya, pwede kang gumawa ng fully operational na project at kahit mag-add ng front-end languages, complete na yung Python project mo. Sa lahat ng ito, supported siya ng PyCharm. Next, isang magaling na feature ng PyCharm ay scientific computing support. Dahil sa growth ng data science, nagiging malaki ang role ng Python dito. Isa sa mga pinaka-common na tools ay yung scientific projects. Kahit mas ginagamit pa ito kaysa sa R, kaya mong notable functional ang Python para sa scientific computing tulad ng IPython notebooks na napag-uusapan din natin later. Kasama na dito yung support ng PyCharm sa scientific fields. Pwede kang mag-organize ng iba't ibang workspace sa scientific project mo na tinatawag na Skyview. Sa figure display na nasa harap ninyo, okay, wait lang, open natin dito.
Ayan, dito. Saglit lang. I-open ko lang yung workspace. So, kung dito sa figure display na nasa rat mo, makikita mo yung results kung true or false. Pwede mong i-organize yung sheets at data ayon sa gusto mo. Yung huling kung gustong i-discuss ay yung visual debugging na meron din si PyCharm. Usually, sa Python, madali lang kasi mag-debug gamit ang print statement. Pero sa PyCharm, may graphical user interface ito na nagbi-visual ng iba't ibang step. Mas mabilis ito kumpara sa PDB debugger. Isang tool na tumutulong mag-debug ng Python code at runtime. Sa PyCharm, pwede mong tingnan at i-customize yung changes gamit ang breakpoints. Pwede mong iset ang breakpoints at i-run ang code. At i-debug ito mula sa breakpoints na ginawa mo. Pero syempre, pag-uusapan pa natin yan ng mas detalyado. Ito ay brief overview lang. Okay, kasi marami pang features ang PyCharm tulad ng mga support version control, system gaya ng Git, batching, merging at iba pa. May support din kasi ito sa Git na ginagamit araw-araw sa trabaho ng isang software developer. So, ayun yung mga key features ng PyCharm at marami pang mga susunod na lessons. Mag-expand pa tayo dito. Thank you guys for watching. Tandaan, practice make it permanent. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell icon so you won't miss more practical tips and tricks in IT using Taglish language. So, sa next video, ipapakita kung paano ikumpara ang PyCharm sa ibang IDEs na nakikita natin. Maraming salamat!